episode mga kamami is maglilinis po tayo ng ref. Marami po tayong lilinisin, yung kusina, yung ref. Welcome po sa aking YouTube channel. Isahan ko na rin po yan pagtatanggal ng mga laman po ng ref. Isa ko na pong natanggal yan, guys. Nilagyan ko po yung tubig ko ng dishwashing liquid at konting suka po kasi para po mawala po yung amoy po sa ating ref pag meron pong sukang halo doon sa ating pinupunas. Lagi ko naman pong pinupunasan yan, guys. Kaso 15 days po, every 15 days ko po siyang dinidefrost pag namimili po ako ng ulamin namin for 15 days kasi budget po tayo, kaya po talaga linisin ko muna siya para matanggal po yung mga yelo at magkasya po yung mga pamimili kong ulam po, guys, na ilalagay ko sa freezer. Kasi pag may yelo siya, guys, hindi po siya magkasya kasi sobrang kapal po ng yelo talaga dyan, kaya kailangan ko talaga i-defrost yan siya bago ko po lagyan ulit. Kasi this Friday yata is mamimili kami ng pangkonsumo po ng pangkinsenas. Ganyan po ako mag-budget, guys, kasi sa hirap po ng buhay ngayon. Ang mahal na po ng mga bilihin, hindi na po sapat yung araw-araw ko ang bumibili. Hindi po talaga magkasya, guys, kaya kailangan isang bilihin po lahat at i-stock mo po talaga sa ref. Mga isda, mga karne doon sa freezer para po mabudget nyo po ang pera na sahod po ng asawa mo at makarating po siya sa sunod na pong sahod. Kaya ayan po talaga yung nagawa ko, talaga nililinis ko talaga muna yung buong ref kasi mas marami pong laman na tubig yan, guys, sa baba. Nag-stock po talaga ako ng tubig kasi alam mo naman minsan mainit, di mo na kailangan bumili ng yelo kasi bihira lang po talaga kaming mag-ulam talaga ng masasarap. Ito yung galing ko sa ref, guys, pagkatanggal ko halos wala na rin namang laman yung ref ko kasi malingki pa ako ng ilalagay ko po sa loob at yung itlog nandyan pa po, hindi ko pa tinatanggal. Dinidepress ko po kasi yung ref, hinihintay ko pong mawala lahat ng yelo doon sa freezer, kaya hindi po muna ako nag-start. Hintayin ko po yan na ma-defrost, guys. Kaya sa oras ko yan at langgana kasi makalat yung tubig dun sa baba. Dito naman po tayo, mga mami, sa ating kusina kasi alam niyo naman po pag nagluluto tayo ng mga mantika is tatalsik po talaga dyan sa dingding. Di po talaga natin yan may iwasan, tatalsik po talaga dyan kahit ayaw mo, talagang tatalsik po talaga. Kailangan tayo pong mag-adjust, mga mami. Kailangan po talaga nating linisin kasi ang dugyot putik na ng kusina pag hindi po malinis. Ilagyan ko lang po yan sa Sunrox Decolor, yun lang po pinapalinis ko dyan para medyo po mapula at matanggal po talaga yung mga mamantika, mga talsik na galing sa pret pag nagprito tayo. Tapos yung mga maiwasan yung mga talsik-talsik sa pagluluto ng kahit hindi mamantika, meron po talagang tumasalta mga talsik dyan. Kaya kailangan po talaga nating kuskusin maigi
lagyan po talaga ng sabon at paulit-ulit na kuskusin kasi yung ibot po talaga is dumidikit talaga dyan. At nililinisan ko rin po yung hose ng aming tangke. Natanggalin ko po yung isa para po makuskus ko po talaga yung mga ganyang ano na yan kasi talagang malagkit talaga mga mami, sobra. At pag umaapaw po ang ating sinaing, dyan po talaga napupunta lahat. Kaya kailangan po talaga nakabantay tayo tuwing nagsasaing tayo para hindi po umapaw at maiwas kalawang po. Kasi pag once na mabasa po talaga yung mga ganyan na bagay na yan, talaga po kinakalawang at hindi nyo po mahugasan. Kinakalawang po talaga yan siya mga mami. Kaya talagang todo kuskus ko po yan para po talaga matanggal yung mga nakatutong-tutong dyan ng mga sebo o kaya yung mga tubig na umaapaw sa galing sa ating sinain. Kaya talagang nilinis ko po talaga ng todo yan para po kung nasusunod pag nagluto tayo ulit mas maganda na po ang ating pakiramdam kasi malinis naman po ang ating kusina. Kaya yan po talagang inuuna ko lagi mga mami pag natutulog, bago matulog talagang nililinis ko talaga yan. At hindi naman po araw-araw ko naglilinis yan mga kamami kasi hindi naman po madumi ang ating kusina. Nalilisa ko lang po talaga yan pag marami po talaga ako niluluto mga kamami. Kaya yan po, todo kaskas po ang ating kamami para po talaga matanggal at sulit po talaga na mawala po talaga yung mga sebo dyan sa gilid ng dingding natin na nakadikit. Kaya yan po ang ginagawa ko, todo kuskus, todo linis. At yung hose talaga sinigurado ko yan. Kaya alam nyo na, ang mga mababait na kasama natin sa bahay, mahirap na pag yan ang mag-leak. Kailangan po nasa talaga maigi yan kasi amoy ulam po siya. Kaya kailangan isama po yan sa ating paglilinis. At dito naman po ako nakataka sa ating lababo kasi linisin ko po yung lagayan ng aming mga condiments, mga asukal, kape. Yan po, isa-isa ko na po yung tinanggal sa aking lagayan kasi isa din po yan mga kamami, natatalsikan din po talaga yan ng mantika kasi malapit lang po yan sa aking lutuan. Kaya talagang nililinis ko po talaga yan dyan kasi hindi mo talaga maiwasan na aabot po yung talsik dyan lahat pag magpuprito ka po ng isda. Hirap po kasi mga plastic po yung mga lagayan ko. Kailangan linisan ko po yan isa-isa. Punasan yung dingding para po talaga wala na po yung mga mamantika. Nakita niyo po yung kalan po, malapit lang po talaga siya dyan sa aking mga lagayan ng mga asukal. Kaya naapektuhan din po talaga yan sa talsik ng ating mantika sa ating pagpiprito. Kinukuskus ko po maigi yan kasi talagang sobrang mamantika talaga yan mga kamami. At yan po yung mga lagayan kong condiments, pinupunasan ko po yung ibabaw niya kasi meron din po talagang mantika yan, hindi po talaga maiwasan. Sayang man natin kung sa hindi talagang matatalsikan at matatalsikan po talaga yan kasi yung kusina natin is maliit lang naman po talaga yan. Kaya ganyan. Ayan na po ang kunting pasili.